kabihero, alas 3 po ng madaling araw. Muli, nandito na naman po tayo sa ating suki sa Our Father Paris, dito po sa Sauyo, sa Novaliches, Quezon City. So dalawa lang po yung lugar na ating pupuntahan sa araw na ito. Ang una po natin ay doon po sa may bahagi po ng Batangas, sa Monte Maria. At pagkatapos, magtutugo po tayo sa isang resort doon po sa bahagi ng Lubo, Batangas ulit, mga kabiyero. So naghihintay-hintay na lang po tayo ng ating mga pasahero, mga kabiyero. Ayan, dumating na po ng bago mag alas 3:30 yung pong mga nagkakabit ng tarpaulin. At isa-isa na po nilang kinakabitan ng tarpaulin at number yung pong ating mga bus, mga kabiyero. Ayun, nandito na po sila. Tama-tama, dapat maaga po silang makumpleto at nang maaga po tayong makalis dahil ang target po nilang oras doon sa Monte Maria ay dapat daw po ay alas 9 ng umaga, mga kabiyero. Ayan, bago po pumutok ang araw ay nandito na po tayo sa may bahagi po ng Cabuyao, dito po sa huling Petron na gas station. So magpapa-stop over po tayo rito para naman hindi ho sila bumigat ang tiyan sa tawag ng kalikasan dahil medyo malayo-layo pa po yung ating biyaheng tatahakin, mga kabiyahero. So nandito na rin po yung dalawang bus, kararating lang, nauna po tayo ng almost 20 minutes sa kanila dahil may kulang pong pasahero nang tayo ay maunang umalis kanina. A20, nandito na po tayo sa entrada mismo ng Monte Maria, mga kabiyahero. Nasa likod. Sila magbabayad pa. Opo. Yung ano. Sir, kumain na po pala, sir? Ha? Kumain na? Sino? Mga sakay nyo? Hindi pa. Dito muna, sir. Kain po muna kayo kung may bawal kasi sa sir. Bawal na pong Bawal kumain doon. Dito po muna. Oo, sige. Ay, ano lang. Sino po yung sa pinakahuli na bus? Ay, number 1? Bus number 3. 3. Walang yung akala ko pakakainin kami. Akala ko kung bakit nagtatanong kung kumain na ba kami. Kaya may mag-almusal daw, mag-almusal. Bawal yata ang kumunyan niya. Okay, tapos na po silang mag-almusal at napakiusapan po nila na kung maaari ay medyo ganapin po ng maaga yung pong kanilang nakatakdang misa ng 9:30 para makatipid-tipid po sila sa oras, mga kabiyero. So akit na po tayo. Ihahatid po natin sila doon po sa may bahagi mismo po nung kinatatayuan po ng imahen ni Birhen Maria, mga kabiyero. So medyo malayo po ito at ang ilan po sa kanila ay may mga edad na. Ngunit bawal po magparking doon sa itaas, kaya ang mangyayari po, ihahatid po natin sila doon, idadrop off po natin, at pagka-drop off, babalik po tayo sa parking at tatawagan na lang po tayo kapag sila po ready na natin kunin for the next destination, mga kabiyahero. Ito pong Monte Maria, sa pagkakaalam ko po ay hindi ho pag-aari ng simbahan. Parang ito po ay pinamamahalaan ng isang pribadong non-profit organization na siya pong nagpapatakbo ng lugar po na ito. Dito rin po ninyo makikita, ayan, madadaanan po natin pagkaakyat po natin sa ating gawing kaliwa, yung pong tinatawag na glass walk, yung magbabayad ka po ng 300 pesos
para takutin po yung sarili mo. Kasi nga po, ayan po yung Glasswalk Station mga kabiyahero. Magbabayad kayo ng 300 piso para maglakad po sa ibabaw po ng mga salamin at makikita po ninyo yung ilalim ng napaka taas mga kabiyahero mula doon sa inyong kinatatayuan. So yan naman po yung kanilang hotel capsule. Ayan, hindi po siya isang building, para po siya mga kapsula. Yan na po yung inyong magiging room kung kayo po ay mag-spend dito ng overnight or more days mga kabiyahero. So ayan, palapit na po tayo doon sa mismong base po nung imahe ni Santa Maria. Yan po kung ilang palapag, at bawat palapag po, ang pagkakaalam ko po ay may mga iba't ibang chapel mga kabiyahero. So nakatakda pong magmisa dyan yung kasama po nating pare mula po sa The Our Father Paris na atin pong mga sakay mga kabiyahero. Dali mo na yung bag. Brad, saan ang ikot? Sila nagpipicture na sa dali. Ito po yung tao simbahan, ma'am. Tao simbahan. Ito po yung nagkaya po. Gisip na po ng iwan. Samantalahin po natin yung pagkakataon habang hindi pa ho tayo pinapalis ng gwardiya. Bumaba po tayo sa bus at nang may pakita ko po sa inyo kung gaano po ba kataas mula po sa sea level itong kinatatayuan po ng Monte Maria. Yan, sa karagdagang impormasyon, ang pagkakaalam ko rin po, ang nagpasimula po ng proyektong ito ay ang yumao pong si Father Suarez mga kabiyahero. Siya po ang alam kong founder nito. Pero sa ngayon po ay pinatatakbo po ng isang foundation para may puntahan po yung mga tao sa bahagi po ito ng Batangas. So yan yung pong natatanaw sa gawing kanan. Yan po ang Batangas City. Kung kayo po itatawid patungo ng Aklan, patungo ng Iloilo, yan pong dagat na yan ang inyo pong gagamitin para makatawid naman po kayo doon po sa Kalapan na Mindoro mga kabiyahero. Mahigit 2 o kulang 2 oras lang po yata yan pag medyo mabilis po yung barko. Dahil halos 5 beses na rin po tayong tumawid sa rutang yan. Yan, Mindoro na po yung gawing bundok na yon. At yung po sinasabi kong glasswalk na pantakot sa sarili, ayan, nakikita po natin. Okay, hanggang dito na lamang po. At muli, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa biyahe kong ito mga kabiyahero. Ayan, malapit na pong abutan ni Cubs ang aking height mga kabiyahero. Siya po yata ang papalit kay Kevin na kasakasama ko.